O eto na mga kababayan, eto nang hinihintay natin, ang pagpa-file ng COC ng mga Duterte. At rockstar po si dating Pangulong Digong mga kababayan sa Davao City sa pagpa-file niya ng COC. Dahil dinagsa po siya ng kanyang mga taga-suporta mga kababayan Hindi po yan inanunsyo ha. Hindi nga niya sinabi sa media mga kababayan kung kailan siya magpa-file dahil wala gusto niya sikreto. Pero eto mga kababayan, parang flash mob. Grabe, dagsa ang tao mga kababayan. At nag-file na po mga kababayan ha, as we know right now, 4 na Duterte po mga kababayan. Si Pangulong Digong, si Pulong, si Baste, at saka ang apo ni Digong na si Omar Duterte. Good news at bad news po mga kababayan. Good news para sa Davao City dahil Duterte tandem po ang nangyayari sa Davao City mga kababayan. Si dating Pangulong Digong ay tatakbo bilang mayor at si Baste Duterte bilang vice mayor po mga kababayan. Mayor po ang tinakbuhan ni Tatay Digong mga kababayan. Mayor ang tinakbuhan ni Tatay Digong. At bad news para sa ating mga kababayan dahil mukhang wala pong Duterte tatakbong senador Si Pulong mga kababayan, congressman, re-electionist mga kababayan. At saka yung apo ni Duterte na si Omar at konsihal. At panoorin niyo po ito mga kababayan, yung sinabi na dating Pangulong Digong. Ano yung i-file mo? Ano yung i-file niyo po? Barangay Captain. Barangay Captain daw ang pinay niya. Sagot niya sa media mga kababayan. Ang media nagtatanong ng maayos bakit barangay captain? Hindi na nasanay, joke lang. Si Baste mga kababayan tatakbo bilang vice mayor. So isa Duterte tandem po? Duterte ng Davao City. Pulong po na kanina nag-file na kanina congressman daw si Pulong mga kababayan. Tingnan niyo mga kababayan, ang dami-daming tao mga kababayan, flash mob. Ito ang sinasabi natin mga kababayan na na ang mga taga Davao hindi po naghahangad na maging presidente, vice president, senator ang mga Duterte. Dahil para sa kanila mga kababayan, para sa taga Davao, napakalaking blessing na ang mga Duterte ang siyang nangunguna sa kanilang lugar. Kaya masakit po para sa kanila mga kababayan sa mga taga Davao City na yung sina Sara, sina PRRD, binabalahura ng mga politician sa national. Kaya nga sabi nila, sige, what if iiwan na ng mga Duterte ang national government? Bahala na kayo dyan. Dahil etong Davao City mga kababayan is self-sustaining ito Para itong maliit na country mga kababayan na it can stand on its own. Lalong-lalo na naandyan ang mga Duterte mga kababayan. Bahala na kayo the rest of the Philippines, sabi ng mga taga Davao. Dahil kung binabastos siya diyan sa national government sila, mga Duterte, dito sa Davao mga kababayan, nire-respeto. Hindi po takot ha. Eto mga taga Davao City mga kababayan na hindi po takot dito sa mga Duterte, kundi malaking respeto po. At paghanga. Dahil alam nila ang impact ng Duterte government mga kababayan. Peace to peace. Peaceful ang Davao. Kaya ganyan siya kamahal din mga Duterte, lalong-lalo na ngayon mga kababayan na bumalik na si Tatay Digong bilang mayor. Andyan din ang kanyang partner mga kababayan na si Hanilet. Sana ganyan din si si Admiral Lisa Araneta Marcos. Tingnan niyo si Hanilet mga kababayan. Hindi nakikialam sa trabaho ng kanyang husband dahil hindi naman siya ang hinalal Hindi katulad dito si Admiral Lisa Araneta Marcos na hindi siya ang hinalang tao pero ang sabi nakikialam. Si mga kababayan, Hanilet, nakita nyo ba na nakialam yan? Ni minsan hindi. Na in the span of 6 years mga kababayan, wala ka talaga makikitang
ng abuso o mayroong nagkontrol dyan sa kanyang kapangyarihan as First Lady. Hindi katulad ngayon. Oh, yan si Tatay Digong, oh. Flash mob, mga kababayan. Duterte. Grabing tao. Pati nga mga kababayan, pati nga ang mga taga-Comelec na starstruck. Nagpa-picture yung mga kawani ng Comelec. At so far mga kababayan hindi maririnig ang interview, napakaingay. At so far mga kababayan may 3 na pong tumatakbong mayor sa Davao City. Unang-una si Rodrigo Duterte, ang dating presidente. Pangalawa yung bishop mga kababayan. Ang sabi niya, parang bagong Pilipinas din niya. Bagong Davao daw mga kababayan. Bagong Davao naman, sabi niya. Tapos ang mga taga Davao, well, anong sinasabi mong bagong Davao? Anong babaguhin mo dito na ayaw na namin ng pagbabago katulad ng bagoong Pilipinas? Eto na ang pagbabago right now. Dahil compared to the rest of the Philippines, iba ang Davao City mga kababayan pagdating sa disiplina, peace and order. Dahil ito sa mga Duterte, attributed yan sa mga Duterte. Ang pangatlong nag-file po mga kababayan bilang mayor ay etong vlogger. Boy Isog daw mga kababayan ang tawag sa vlogger na yan sa social media na parang yung maraming tattoo. Hindi ba yung nuisance candidate? Pero ewan lang natin si Boy Isog daw. Oo. At eto po mga kababayan, in-interview si Baste. Kaso nga lang mga kababayan, mag-antay na lang tayo mamaya sa balita dahil etong nag-video malayo. Hindi naririnig ang sinasabi ni Baste. Gayon pa man mga kababayan, unti-unti na pong nagwi-withdraw sa national government itong mga Duterte. At good news ito sa Davao City mga kababayan. Kaso nga lang, yung mga supporters na outside Davao, medyo nanghinayang mga kababayan dahil sayang. Yan kasi, ginigipit kasi sila mga kababayan. At ewan na natin itong si Sara Duterte What if mga kababayan magbiro ang tadhana na by 2028 hindi na siya tatakbo habang buhay na tayong wala na kalaban si Romualdez. Nag-government. Bahala na doon. Handa ba kayo mga kababayan na forever Marcos na? Dahil marami pa siyang mga anak si Sandro. Tapos yung iba pang anak ni BBM din. Wala na. Yun na ang mga kasunod mga kababayan. Pati si Lisa Araneta Marcos. Pwede pang ipalit dyan. Siguro, lahat na lang tayo, mag-aantay ng ayuda. Wala nang tulay-tulay dyan. Ayan mga kababayan. Si Baste Duterte, Vice Mayor na lang po mga kababayan. Mayor yan Currently, Mayor ng Davao City. Pero, si mga kababayan, si dating Pangulong Digong bumalik bilang Mayor. Si Baste nag-step down, Vice Mayor. At maganda na rin yun mga kababayan dahil ang sabi ni dating Pangulong Digong ay marami na siyang sakit-sakit mga kababayan. What if magkasakit siya at kailangan niyang magpahinga ng sick leave? Si Baste pa rin. Good strategy din mga kababayan. Pero yung si Pulong, sayang sana senador si Pulong, pwede sana senador. Kaso nga lang mga kababayan si Pulong ang kanyang tinakbuhan, congressman na naman. At ewan na natin si Mig Sograles na ang sabi na tatakbo daw bilang mayor. Ewan lang natin na para na pong sinusuka mga kababayan taga Davao. Hindi pinapansin si Mig Sograles. Eto na po. Anong masasabi niyo dito mga kababayan sa pag-file na ng COC ng mga Duterte sa Davao City? Post your comments below.